Kailan nagwawala ang narcissist? Ang mga narcissist ay merong nagtitrigger sa kanila para sila ay magwala. So ito ay ang mga sumusunod. So bago ko i-explain sa inyo, gusto ko lang na iparating sa inyo na itong mga sasabihin ko sa inyo, ang dahilan kung bakit sila ay nagwawala, nagsisisigaw, nananakit, o kaya ay nag-iiskandalo, at marami pang ibang nakakahiyang pangyayari. So, pag ito narinig nyo, marahil ay marami dito ang inyong na-experience. Na-experience nyo na. Kung may narcissistic kayo na partners or katrabaho, o boss, o tauhan, kay kapatid, kapitbahay, magulang, etc. etc. Because we are surrounded by narcissists. Una, criticism. Ayaw ng narcissist ng criticism, kaya nagwawala. Ayaw niya na siya pinupuna. Kapag inyong pinuna iyan, kahit na ang pagpuna ninyo ay constructive, ibig sabihin yung nagdudulot ng kabutihan ng pagbabago, ay yan ay magwawala. Nangyayari yan sa kumpanya, nangyayari yan sa bahay. Common na nangyayari yan at ginagawa ng narcissist. Basta nag-criticize ka o ikaw ay pumuna, yari ka. Magwawala yan. Ang normal na tao kasi, yung maayos na tao, hindi nagwawala yan pag kinikriticize mo. Tinetake niya yun as negative feedback, pero positive ang dating anon sa kanya. Even that's negative feedback. Okay? Para yun sa growth and development niya. Para siya ay mag-grow as a person, as a wife, as a husband. Tinitake niya yon, tinatanggap niya yun. Narcissist, hindi, nagwawala. Yun yung problema dito. Kaya ang hirap na asawa ng ganito. Ang hirap na karelasyon ng ganito. Another one, kapag sila ay hindi mo na napapansin o hindi mo na masyado nabibigyan ng atensyon, being ignored. Kapag ka nai-ignore mo sila, hindi sila ang center of attraction kasi gusto ng mga yan, sila yung center of attraction KSP ang mga narcissist. Kulang sa pansin yung mga yan. Kaya kapag wala na sa kanila yung spotlight, wala na yung center of attraction, nagwawala yan, nagawa yan ng problema. Ito yung nangyayari kapag may okasyon Pag may birthday yan, may kasalan, o kaya ay merong kasiyahan, dadating ang point na may magwawala doon. Kasi nagpapapansin Kasi hindi sila yung center of attraction. May ganang ugali ang narcissist. Sa pamilya, ganyan din. Sa loob ng bahay, pagka hindi napapansin, hindi nabibigyan ng atensyon, nagwawala. Kaya minsan, uuwi yung misis sa bahay, biglang magwawala yung mister. Out of nowhere, nagwawala. Nagtataka yung misis, bakit ito nagwawala? May ulam naman, sarap naman ang ulam, bayad ng mga bills. O malinis ang bahay, naka-aircon, nanonood ng Netflix, nagwala. It's because hindi siya napapansin, hindi siya yung center of attraction. That's a problem there. Walang problema, gagawa ng problema, nagwawala. Nagsisisigaw, namamato, o kung ano man. Kung anong klaseng narcissist yan, kung ano yung ginagawa niya, ano yung habits niya, pag nagwawala. Okay, another one. Another reason, third reason, kapag nahuli. Kapag sila ay nahuli o na-expose, ang tawag na na-expose ay nahuli, ay nagwawala. Halimbawa, nahuli mo, nag-cheat, nakita mo sa phone, no, may mga ka-chat, may kausap, may nakalag doon na may kinausap na babae o may kinausap na lalaki. Ang ganda ng usapan, may mga malalaswa pa na usapan, magwawala yan. O kaya nahuli mo na may kabit, nahuli mo sa motel, nahuli mo sa mall, magwawala yan. Magtataka ka, bakit ito ay nagwala? Ito ang cheater. Ito may kasalanan bit ito nagwala. Ganan na narcissist. Nagwawala sila pag nahuhuli. Sasabihin ay, babalik ta rin ka, sasabihin ay, kaya ako yung nagkameron ng kabit. Kala mo, natutuwa ako sa nangyayaring ito. Kaya ako nagkameron ng kabit, gawa mo, pinabayaan mo ko So, workaholic ka, nakapokus ka sa mga bata. Hindi mo ko binibigyan ng atensyon. Pinabayaan mo ko, kaya ako ng babae. Kaya ako ng lalaki. Basically, ito, katwiran to ng mga babae. Kapag ang babae ng lalaki, ito ang katwiran. Pag narcissistic na babae ang ng lalaki, ito ang katwiran. Sinasabing pinabayaan siya ng kanyang mister. Pero sa totoo lang, narcissist siya. Kaya ganon. No, kulang sa atensyon. Dahil talaga naman kahit ibigay mo na ibigay ang atensyon mo, ay kukulangin at kukulangin pa rin itong ganitong tao. Okay? So, it's not you. It's her. It's not you. It's him. Okay. Let's go now to another one. Kapag siya ay binigyan mo ng instruction o inutusan mo, being told what to do. Kapag ka iyong ibinigay o iyong inutusan o tinuruan mo kung ano yung gagawin niya, magwawala yan. Sureness yan.
yan ay nangyayari sa kumpanya o kaya ay sa asawa, ba, yung mister mo, binigyan mo ng instruction kasi hindi nga niya alam eh, magwawala yan. Yung misis mo, halimbawa narcissistic, binigyan mo ng instruction, magwawala yan. Kasi ayaw nila ng sinasabi kung ano yung gagawin nila. They hate, no, being told what to do. So ganun sila. Kaya malupit ito na asawa o malupit itong kasama. Toxic talaga to kasi ganito nga. Another one, kapag may gusto sila, no? So magwawala sila. Lalo na kung mabait yung asawa o kaya ay mabait yung kanyang kausap. So kanyang tinatansya yung kausap niya. Kapag kaya niyang i-intimidate yung tao na yon, i-intimidate niya. So ganun ang ginagawa niya. Nangyayari ito basically sa mga restaurant, no, sa mga kainan, no, pagka halimbawa may gusto siya doon sa restaurant, hindi niya nagustuhan yung service, mamaliitin niya, no, yung tao na yun para makuha niya yung gusto niya, para mapatunayan niya yung gusto niya patunayan. Sa pamilya ganito din ang nangyayari, kaya napaka-toxic nito. So, yan ang mga dahilan kung bakit nagwawala ang narcissist. And for those of you who would like to talk to me, ayan yung contacts, mag-schedule tayo dyan ng one-on-one coaching para ma-guide ko kayo, mabigyan ko kayo ng support kung kayo ay mayroong pinagdaraanan sa mga abusive partners nyo o kaya ay sa inyong relationship. Or if you have issues in your mental health, meron kayo pinagdaraanan, then you can talk to me, one-on-one coaching nandyan, Viber, WhatsApp, Zoom, Messenger, o Botim if you're in UAE. So, schedule lang kayo dyan. Ako po yung nagre-reply, ako rin po yung nag-i-schedule, ako yung nakakausap nyo. So, ako rin mismo yung magko-coach sa inyo. See you in my next coaching or see you in my next content. Bye for now.